Target ng MMDA at DPWH na kumpletuhin ang updated drainage master plan para sa Metro Manila. Pati pagtatapon ng basura, balak na ring lagyan ng single ticketing system. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano pa ang napag-usapan ng dalawang ahensya para nga malabanan ang pagbaha? Alam mo, Cheryl, napakaraming ulan ang bumuho sa Metro Manila kahapon. Kaya naman pinag-iisipan ng MMDA yung mga pwede nitong gawin. Lalo't mukhang mauulit at mauulit yung ganitong klaseng ulan dahil sa climate change. Baha at traffic ang dinanas ng maraming commuter at motorista sa Metro Manila kahapon matapos bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya marami rin dismayado si MMDA. Anyari raw sa mga inspeksyon, tapos biglang baha. Naiintindihan naman daw yan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. There's really nothing to celebrate about talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Kaya ngayon, pinag-iisipan na nila na mag-livestream ng kanilang flood monitoring tuwing may baha. Nang sa gayon, alam ng mga commuter at motorista kung saan ang traffic at kung aling mga bahang lugar ang dapat iwasan. Posible rin daw itong gamitan ng high-tech cameras para mas real-time ang pagmamatsyag. Meron namang mga drainage system sa Metro Manila. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, luma na ang ilan sa mga ito. Kasi marami dito, lalo sa mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, like Taft, especially in Manila. No, so kailangan talaga, including Espanya. So kailangan talaga magpalit na tayo. And to me, that's a top priority. Hindi raw overnight ang pag-aayos sa problema ng baha at naiintindihan din ni Dizon ang gigil ng publiko sa DPWH dahil sa mga palpak at questionable flood control projects. Pero giit niya, kailangan ng pangmatagalang solusyon. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Target ng MMDA at DPWH na makumpleto sa susunod na taon ang updated drainage master plan para sa Metro Manila. May feasibility studies na rin kasama ang isang Dutch company para sa pagpapagawa ng imbakan ng tubig sa mga government facilities gaya sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Pero hindi lang drainage ang tinitingnang problema, kundi pati basura rin. Binabalak ng mga alkalde ng Metro Manila na magkaroon ng single ticketing system laban sa pagkakalat at illegal dumping. Walang boundary ang basura. Kapag bumara sa atin ang mga daluyan ng tubig at nagkaroon ng pagbaha, hindi natin ito tinatanong kung saang lungsod o LGU nagsimula ang problema. Magkakaroon daw ng technical working group para pag-aralan ng sistema na katulad ng ginawa sa single ticketing system para sa traffic violations. At ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, hindi lang 5,000 pesos na multa ang solusyon. Dapat may disiplina rin. It really must be a holistic approach. It really must entail discipline. Yung mindset ng tao na ako ay disiplinado, ako ay magtatapon ng basura sa basurahan at hindi sa ilog. Alam mo, Cheryl, mukhang maraming infrastructure projects, particular yung mga flood control projects ang kailangan pa nating gawin. Pero alam mo, sinabi ng DBM, may pondo naman, may proposed funds para sa flood control projects. Pero para ito sa continuation ng mga nasimula na at maintenance ng mga existing na flood control projects. Itong updated drainage master plan para sa Metro Manila, kailangan pa raw ipagpaalam o isangguni sa mga mambabatas para mabigyan ng pondo para sa 2027 national budget. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.